Buksan mo ang gate, Manong. Uuwi ako. Ngayon na. Iyon ang unang lumabas sa bibig ko ng umagang iyon. Pero bago pa tuluyang itulak ng matandang gwardya ang bakal na gate ng bahay ng mga Vergara, may malamig ng boses na pumutol sa hangin. Hindi. At kung aalis ka, walang mag-aasikaso dito. Parang may kung anong tumama sa gitna ng dibdib ko. Hindi malakas, hindi marahas, pero sapat para mapigilan ang hininga ko. Kung umabot ka na sa punto ng buhay na may isang balitang kayang putulin ang tuhod mo, maiintindihan mo kung bakit ilang segundo akong hindi nakasagot. At kung naiintindihan mo ang pakiramdam ng mapigilan, kahit sa oras na namatayan ka na, baka ramdam mo rin kung bakit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin ang tunog ng boses ni Doña Celia noong umagang iyon. Bago tayo magpatuloy, mag-comment ka kung naniniwala kang may mga sugat na hindi agad sumisigaw, pero kapag lumalim, kayang baguhin ang buong pagkatao ng tao. At kung gusto mo ng mga kwentong mabigat, tahimik, pero tumatama, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ako si Rodolfo Asuncion, 32 taong gulang noon. Payat, maitim sa araw, laging tikom ang bibig kapag kaharap ang may pera. 3 taon na akong kasambahay sa malaking bahay ng mga Vergara sa may New Manila, Quezon City. Yung klasing bahay na may mataas na pader, makintab na sahig, at katahimikang hindi nakakagaan, kundi parang laging may tinatago. Amoy floor wax ang sala tuwing umaga. May halong kape mula sa kusina at mamahaling pabango na naiwan sa hangin kapag dumaraan si Doña Celia. Sa labas, maririnig mo ang maagang ugong ng sasakyan sa kalye, pero sa loob ng bahay, parang bawal ang malakas na tunog. Pati yabag mo kailangang marunong kang magpakahinahon. 6:00 pa lang nang tumawag ang kapitbahay namin si Aling Celia sa probinsya. Hindi ko agad nasagot dahil nagpiprito ako ng tuyo para sa almusal ni Sir Renato, asawa ni Doña Celia. Nang tumunog ulit, doon ko lamang sinagot, hawak pa ang sandok, nanginginig ang mga daliri. Rodolfo, yun lang ang bungad niya. At doon parang may masamang pakiramdam nang kumapit sa batok ko. Bakit po, Aling Celia? Tahimik muna siya. Narinig ko ang tila mahinang hikbi sa kabilang linya, at sunod ang mga manok sa malayo, tunog ng radyong maingay, at boses ng kung sino-sinong tao sa labas ng bahay namin sa San Leonardo, Nueva Ecija. Wala na si nanay mo. Hindi ako agad naniwala. Hindi dahil imposible, kundi dahil ilang linggo na akong kumakapit sa iisang dasal na kahit mahina siya, maaabutan ko pa. Na kahit papaano, makakauwi pa ako ng buhay pa siya. Hindi po, mahinang nasabi ko. Kakausap ko lang kay June noong isang linggo. Sabi niya humihina, pero madaling araw pa, putol niya. Hinahanap ka kagabi. Ang huling linyang iyon ang sumira sa natitira kong tikas. Hinahanap ako. Iyon ang mga salitang hindi ko matanggap. Dahil ilang linggo na akong halos hindi makatawag ng maayos. Sa tuwing magpapaalam akong gagamit ng cellphone ng matagal, laging minibilin si Doña Celia. Bilisan mo lang, marami pang gagawin. Kapag may liham na dumarating, dati siya pa ang unang nakakikita dahil sa guardhouse idinadaan ng sulat. At ang mga padala kong pera, palagi kong sinisiguro, palagi kong pinaghihirapan. Lahat ng iyon sa isip ko, sapat para maalagaan si nanay habang wala ko. Iyon ang akala ko. Pagkababa ko ng tawag, naramdaman kong biglang gumigat ang paligid. Mas maputi ang ilaw sa kusina, mas malamig ang marmol sa ilalim ng paa ko, mas matalas ang amoy ng mantika. Parang may kung anong nagbago sa bahay, kahit pareho lang naman ang mga upuan, ang hapag, ang kurtinang mamahalin sa bintana. Lumapit si Aling Puring, ang kusinera, dala ang tasa ng kape. Mas matanda siya sa akin, lampas 50, payat, at sanay tumingin na parang may alam pero hindi pwedeng magsalita. Anong nangyari? Mahinang tanong niya. Hindi ko na pinapigilan. Wala na si nanay. Napakapit siya sa braso ko. Diyos ko. Iyon lang, walang mahabang usapan. Sa mga bahay na gaya nito, ang pakiramdam madalas maikli dahil kahit malungkot ka, hindi pwedeng tinigil ang trabaho.
Pero tumigil ako. Hinubad ko ang apron ko. Kinuha ko ang lumang bag ko sa likod ng kusina. Doon ko inilagay ang 2 polo, isang pantalon at perang naiipon ko sa lata ng biskwit sa aparador ng utility room. Hindi ko na inisip kung papayagan ba ako. Hindi ko na inisip kung may sasabihin pa sila. Ang nasa isip ko lang, kailangan kong makauwi. Kailangan kong maabutan kahit burol man lang. Pagdating ko sa may foyer, nandoon si Doña Celia. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan, naka-pearl earrings kahit umaga pa lang. Planchado ang bestida at hawak ang cellphone na tila mas mahalaga kaysa kahit anong balita sa buhay ng ibang tao. Yung mukha niyang laging kalmado pero may bahid ng pagkainip kapag hindi nasusunod ang gusto. "Saan ka pupunta?" tanong niya, kahit halatang nakita na niya ang bag ko. "Donna, wala na po si nanay," sabi ko. Pilipilit kong hindi mabasag ang boses. "Magpapaalam po ako. Uuwi ako sa probinsya." Hindi ko alam kung paano naging ganoon kadali para sa kanya ang sumagot. "Hindi. At kung aalis ka, walang mag-aasikaso dito." Akala ko hindi ko narinig ng maayos. Pinilit kong magmuti ng kaunti. Yung ngiting pakiusap. Yung ngiting alam ng mga taong walang kapangyarihan. "Isang araw lang po muna, Donna. Kahit makauwi lang po ako ngayon. Burol po ng nanay ko." "Rodolfo," sabi niya. Bumababa ang boses. Parang ako pa ang hindi makaintindi. "May bisita tayo mamayang gabi. May aasikasuhin ka. Hindi ka basta-basta pwedeng umalis." Sa likod niya, bumaba si Sir Renato, tahimik yayad dati. Nakasuot ng puting polo, hawak ang susi ng kotse, pero wala man lang siyang sinabi. Tumingin lang siya sa amin, pagkatapos, umimas. Doon ako unang tinamaan ng kakaibang pakiramdam. Hindi lang galit, kundi pagdududa. Dahil kagabi, habang nililigpit ko ang crystal glasses sa dining room, may narinig akong boses mula sa bahagyang bukas na pinto ng study. Boses ni Doña Celia at driver nilang si Manuel. "Hindi na kailangang makarating sa kanya ang lahat," narinig kong sabi niya. "Kapag nalaman niya agad, hihingi na naman ng leave." Noon hindi ko inunaw. Akala ko tungkol lang sa sulat o tawag, pero ngayong nakaharang siya sa akin, ngayong patay na si nanay, biglang nagdugtong-dugtungan lahat. May kung anong tingin siya noong umagang iyon, hindi lang kawalan ng awa. May pag-iwas. At sa sandaling iyon, habang nakatitig lang ako sa kanya at mahigpit ang hawak sa strap ng bag ko, may isang malamig na katotohanan ang dahan-dahang tumayo sa loob ko. Hindi lang niya ako pinapigilan. May itinatago siya. Hindi ako umalis noong ding minutong iyon, hindi dahil sumuko ako, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos kong mamatayan, mas lumakas ang pakiramdam kong may kailangang unahin bago ako lumabas ng gate ng bahay na iyon. Hindi ko pa alam ang kabuuan pero ramdam ko nang may piraso ng buhay ni nanay na hinawakan, hinarang o baka ninakaw mismo nang hindi ko nalalaman. At kung aalis akong walang hawak na kahit ano, baka tuluyan na namang maibaon ng totoo sa katahimikan. "Pumasok ka muna sa kusina," bulong ni Aling Puring nang makasalubong ko siya sa hallway. "Mamaya ka kumilos." Hindi siya tumingin sa akin ng diretso habang sinasabi iyon. Parang sanay siyang magsalita ng hindi nahuhuli. Sa bahay ng mga Vergara, lahat ng tao marunong sa ganyang klase ng pag-iingat. Lahat may alam sa timpla ng kilos, sa pagitan ng tunog ng takong ni Doña Celia at sa sandaling pwede kang huminga ng maluwag. Bumalik ako sa kusina na parang wala lang. Natuloy ko ang pag-aayos ng almasal. Naghain ako ng prutas, nagpunas ako ng mesa, ngunit sa loob ko parang may makinang unti-unting umiikot. Hindi ako makaiyak ng tuluyan. Hindi rin ako makapagsisigaw. Ang bawat galaw ko ay parang may kasamang bilang. Ano ang narinig ko kagabi? Ano ang hindi nakarating sa akin? At bakit parang hindi gulat si Doña Celia sa balitang patay na si nanay? Bandang 7:00, inutusan niya akong kunin ang isang lumang table runner sa storage room sa tabi ng laundry area.
Maliit iyong silid na mababa ang kisame, amulkulob at pinaghalong alikabok, mothballs at lumang karton na doon nila itinatambak ang mga gamit na hindi araw-araw ginagamit. Sirang lampshade, lumang frame, dekorasyon pang Pasko at kahon ng mga papel na akala mo wala ng silbi. Pagpasok ko roon, agad kong hinanap ang table runner sa estanting kahoy. Ngunit habang inaabot ko iyon, may nahulog na maliit na paper bag mula sa ibabaw ng isang kahon. Hindi iyon mabigat, pero sa pagpakabagsak, may lumabas na pamilyar na kulay asul, parang carbon copy ng resibo. Napayoko ako. Resibo ng remittance. Nanginig agad ang daliri ko. Dinampot ko iyon at pinunasan ng manipis na alikabok. Nakapangalan sa akin ng sender. Rodolfo Asuncion. Petsa, 5 linggo na ang nakalipas. Halaga, 18,000 pesos. Iyon ang perang ipinadala ko para sa second round ng gamutan ni nanay. Humigpit ang pangako. Ang sabi sa akin ni June, pinsan ko, 2 linggo matapos kong magpadala, kulang daw ang natanggap at nanghiram muna sila sa kapitbahay para sa gamot. Natagka ako noon pero inisip kong baka may kaltas o baka may pagkaantala lang sa branch. Nagpadala ulit ako pagkasunod na linggo. Masakit sa bulsa pero hindi ko pinagdamutan. Nanay ko iyon. Pero bakit naririto ang resibo? Hindi dapat ito nasa storage room ng amo ko. Mas lalo kong tinignan ang papel. May acknowledgement portion sa ibaba at may pirma sa received by. Hindi pirma ni nanay. Hindi rin pirma ni June. Isang pangalang hindi ko agad nakilala dahil mabilis ang pagkakasulat. Pero malinaw ang unang titik, M. May malamig na pawis na bumuo sa likod ko kahit kulob at mainit sa silid. At sa labas, ang kalansing ng kutsala sa tasa habang naghahanda si Aling Puring ng ikalawang kape ni Donya. May isa pang laman ang paper bag. Isang maliit na sobre. Lukot na, walang selyo, at sa harap, sulat kamay ang pangalan ko. Kay Rodolfo. Hindi kay kuya, hindi kay anak, simpleng kay Rodolfo. Kilalang-kilala ko ang sulat kamay ni nanay. Medyo pahilis, medyo nanginginig, pero maingat. Parang bawat letra, hinuhubog niya muna bago isulat. Ilang taon na mula nung huli akong makatanggap ng sulat niya. Kaya nung makita ko iyon, parang bumalik ang bigat sa dibdib ko ng doble. Binuksan ko ang sobre, nanginginig ang mga daliri ko. 2 maikling pahina lang. Anak, pasensya ka na kung lagi kitang iniistorbo. Sabi ni June, baka pwede raw dagdagan ng pinapadala mo dahil may bagong gamot na nireseta. Huwag kang mag-alala, basta makabalik ka lang dito kahit saglit kapag pwede na. Huwag ka ring masyadong magtiwala kung kanino-kanino pinapadaan ng balita. Minsan may sulat akong pinadala, hindi ko alam kung nakararating. Doon pa lang, napaupo ako sa lumang kahon ng Christmas ornaments. Hindi ko na agad nabasa ang kasunod. May sulat siyang pinadala. Hindi ko natanggap. Minsan pa, may kutob na ako dati. May mga linggong tahimik si nanay kahit alam kong dapat may mensahe. Kapag nagtatanong ako kay Doña Celia kung may dumating bang sulat sa guardhouse, ang sagot niya madalas, wala, baka naman busy lang ang probinsya niyo. Minsan pa nga, pinagtawanan niya ako ng bahagya dahil lumang-luma raw ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng liham. Sa sulat na hawak ko, halatang matagal na itong naitabi. May tiklop na naninilaw, may bahid pa ng mantika sa gilid, parang nahawakan ng marumi o naipit sa kung saan. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Kung sakaling mabasa mo ito, gusto ko lang sabihin na huwag mong pababayaan ang sarili mo diyan. Hindi lahat ng nagpapakain ay may malasakit. Minsan may taong mabait lang kapag may pakinabang. Napapikit ako. Parang si nanay mismo ang bumubulong sa tenga ko mula sa nakaraan. Narinig ko ang boses ni Doña Celia mula sa hallway. Rodolfo, ang tagal mo. Mabilis kong ibinalik ang sulat at resibo sa ilalim ng damit ko, saka ko dinampot ang table runner. Paglabas ko sa storage room, maayos na ulit ang mukha ko pero hindi na pareho ang isip ko. Tinanggap niya ang tela nang hindi ako gaanong tinitignan. Pagkatapos mong maglinis sa guest room, iplansyahin mo yung table napkins. At wala kang alis na yon, maliwanag ba? Opo. Iyon ang sinagot ko sa bibig.
Pero sa loob-loob ko, isa na lang ang malinaw. Ang perang para kay nanay, ang sulat na dapat para sa akin, at ang balitang dapat mas maaga kong nalaman. Lahat iyon ay dumaan sa bahay na ito. At kung may tumanggap sa remittance ng pangalan ko, may isang tao rito na mas matagal nang nakikialam sa buhay namin kaysa sa inaakala ko. Pagdaan ko sa likod bahay, nasalubong ko si Manuel, ang driver. Dali-dali niyang iniwas ang kanyang tingin nang magkatapat kami. Doon ko napansin ang isang maliit na detalye. Sa bulsa ng kanyang uniforme, may nakausling piraso ng carbon paper mula sa remittance envelope. At sa unang pagkakataon mula nung mamatay si nanay, hindi lungkot ang nangibabaw sa akin, kundi isang tahimik, matalim na sigurado. May kumuha ng para sa amin, at malapit na akong makarating sa pangalan niya. Sa mga bahay na malalaki, hindi lahat ng lihim nakatago sa vault o drawer. Minsan, nasa paraan lang ng pag-iwas ng mata, sa sobrang bilis ng pagsara ng pinto, sa klase ng katahimikan kapag may papasok na pangalan sa usapan. At habang tumatagal ang umagang iyon, lalo kong napapansin na ang buong bahay ng mga Vergara ay parang humihinga ng mas mabigat. Si Manuel, na dati namang palabati sa akin kahit paano, halos hindi makatingin. Si Sir Renato, na kadalasang tahimik lang, mas naging mailap. At si Doña Celia, na laging kontrolado ang kilos, lalo pang naging masinop sa pag-uutos, na para bang kapag lalo niya akong pinagtrabaho, mas lalo akong hindi makakapag-isip. Pero, huli na. Kapag ang tao'y nawalan na ng pinakamamahal, may kung anong napupunit sa takot. Bandang 10:00, habang pinupunasan ko ang salaming pinto ng den, lumapit si Aling Puring dala ang basket ng bagong laba. Hindi siya nagsalita agad. Inilapag lang niya ang basket sa mesa, saka kunwari inayos ang mga bimpo. "Sama ka sa likod mamaya," mahinang sabi niya. "Sa may gasera." Hindi man lang siyang lumingon sa akin pagkatapos noon. Umalis siya na parang karaniwang utos lang ang ibinigay. Nagtiis ako ng halos kalahating oras bago ako nakalusot sa likod bahay. Sa may bandang service area, malapit sa tangke ng tubig at lumang kalan na digasera, doon ko siya naabutan. Mas mainit sa bahaging iyon ng bahay. Mas matapang ang amoy ng sabon panlaba, kalawang at tuyong dahon. Wala ring aircon, kaya mas totoo ang pakiramdam doon. Hindi gaya sa loob na malamig pero puno ng pag-iingat. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. "Anong alam mo na?" tanong niya. Hinugot ko mula sa ilalim ng damit ko ang resibo at sulat, saglit siyang tumingin, saka napapikit na parang kinurpirmas ang sarili. "Akala ko na," sabo niya. "Anong hibig mong sabihin?" Tumingin muna siya sa pintuan bago sumagot. Hindi ito unang beses. Parang may humampas na kahoy sa loob ng dibdib ko. Anong hindi unang beses? Ang humarang ng sulat, ang makialam sa padala, ang sabihing wala raw dumating. Humigpit ang hawak niya sa apron niya. "Hindi lang sa'yo." Hindi ako agad nakasalita. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, mas lumilinaw ang isang bagay na ayaw ko pa sanang pangalanan. Hindi aksidente ang nangyari kay nanay. Hindi man sila ang dahilan ng pagkamatay niya mismo, pero may bahagi sila sa pagkaantala, sa kakulangan, sa pagkakaputol-putol ng tulong na dapat umaabot sa kanya. "Bakit?" mahinang tanong ko. "Bakit gagawin iyon?" "Dahil ayaw niyang umalis ka. Kapag may problema ka sa pamilya mo, humihingi ka ng leave. Kapag nahihina ang nanay mo, nagiging balisa ka. Kapag may padala ka, nababawasan ang kaya mong ibigay sa overtime, sa extra utos, sa lahat ng gusto nila." Tumigil siya, saka mas lalong hinina ang boses niya. "At ayaw ni Doña Celia ng taong may ibang inuunang buhay." Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. "Nakakita ka na ba?" Hindi siya agad sumagot. Doon ko napansin na namumuo ang awa sa mukha niya, yung klasing awa na galing sa matagal na pananahimik. Minsan, ako ang pinagpapakuha ng mga sulat sa guardhouse noon. Lahat muna dadaan sa study niya. Sabi niya para raw maayos at hindi mawala, pero may mga sulat na hindi ko na nakita ulit. Hininga siya ng mabigat.
Nung isang buwan, nakita ko si Manuel na may hawak na remittance slip. Tinatanong ni Donya kung naasikaso na ba. Si Manuel? Bulong ko. Oo, hindi siya ang utak pero sumusunod siya. Naigting ang hawak ko sa papel. Biglang bumalik sa isip ko ang pirma sa acknowledgement portion. Yung letrang M. Maaaring si Manuel nga. Maaaring siya ang tumanggap. Maaaring siya ang ipinadala para kunin ang pera para sa gamot ni nanay. Anong gagawin ko? Tanong ko. At sa unang pagkakataon, ang tanong kong iyon ay hindi lang tungkol sa pag-uwi sa burol. Tungkol na iyon sa totoo. Una, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mong haharapin si Donne nang wala kang buo dahil itatanggi niya lang iyon at ikaw ang palalabasing sinungaling. Tama siya. Sa mga taong sanay kontrolin ang kwento, ang unang bugso ng galit ng mahihirap ay dasal na uuwi sa wala. Kapag wala kang papel, wala kang record, wala kang saksi, ikaw pa ang magiging masama. Kailangan mo ng patunay na hindi ito lang hinala. Kailangan mo ng chain. Saan galing ang padala, sino ang tumanggap, bakit hindi nakarating, at higit sa lahat, kailan. Napaupo ako sa baligtad na timba. May kung anong bumibigat sa lalamunan ko. Patay na si nanay. Aling Puring tumango ng madagal. Oo, at walang makakabawi niyan. Pero kung may taong humarang sa dapat para sa kanya, hindi dapat yun malibing kasama niya. Iyon ang unang pagkakataon na may nagsalita para sa sakit ko nang hindi ako pinapatahimik. May luhang tumulo pero mabilis ko ring pinungnas. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil pakiramdam ko bawat luha ay may kasamang oras at ubos na ang oras na nasayang sa hindi ko pagkakaalam. Ano pa ang alam mo? Tanong ko. Sandali siyang nag-isip. May drawer sa study na hindi ipinagpapagalaw, sa kaliwang bahagi ng mesa. Doon madalas ilagay ang mga sobre bago suriin. At may logbook si Manuel sa sasakyan para sa mga errands. Hindi lahat ng lakad nakasulat sa utos. May mga pinapagawa si Donya na verbal lang. Iyon ang unang konkretong direksyon na nakuha ko. Drawer, logbook, remittance, pirma. Hindi pa sapat, pero hindi na rin akong bulag. Bago kami maghiwalay, hinawakan ako ni Aling Puring sa braso. Rodolfo, sabi niya, umuwi ka sa nanay mo. Kahit paano dapat ka makapunta. Pero bago ka umalis, tiyakin mong may madadala kang katotohanan. Kung hindi, babalik ka rito na parang wala silang ginawa. Hindi ako agad sumagot. Dahil totoo yun. Kung aalis ako ng basta-basta, ang kwento'y magiging ganito lang. Namatayan ng katulong, umuwi, bumalik o hindi na bumalik. Tapos. Wala nang magtatanong kung bakit ilang linggo pa lang humihingi ang nanay ng dagdag sa gamot kahit nakapagpadala na ako. Wala nang uusisa kung bakit may sulat siya na hindi ko nabasa sa tamang oras. Wala nang mangangahas na magdugtong ng mga piraso. At habang pinagmamasdan ko ang alikabok na umiikot sa liwanag ng tanghali sa service area, doon ko tuluyang tinanggap ang pinakamasakit na bahagi ng umagang iyon. Hindi lang ako pinigilan ng amo ko dahil kailangan niyang mag-asikaso sa bahay. Pinipigilan niyang umalis dahil ayaw niyang magsimula na magtanong ako. At nang akala kong iyon na ang pinakamabigat na katotohanan na kakayanin ko para sa araw na iyon, may idinagdag pa si Aling Puring na tuluyang nagbukas sa ilalim ng paa ko. May isang tawag na dumating sa'yo 2 linggo na ang nakaraan. Mahinang sabi niya. Galing raw sa health center. Si Donya ang sumagot. Pagkababa niya, sabi niya sa amin, "Wag nang niyong banggitin kay Rodolfo. Wala naman din siyang magagawa." Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Kasi sa sandaling iyon, naunawaan ko na. Hindi lang pera ang hinarang nila, pati pagkakataon kong makaabot kay nanay ng buhay pa siya. Hindi ako agad sumabog matapos marinig ang sinabi ni Aling Puring. Mas tahimik pa nga ako kaysa dati. Yun ang una kong napansin sa sarili ko habang naglalakad babalik sa loob ng bahay. Parang may bahagi sa akin na namatay rin ng oras na iyon. Yung bahagi na umaasang may paliwanag pang kayang magpagaan ng lahat. Dahil kung totoong may tawag mula sa health center, 2 linggo na ang nakalipas, at sadyang hindi ipinaabot sa akin, ibig sabihin, hindi aksidente ang pagkawala ng oras.
Pinili nila. Pinagdesisyonan nila. Habang ako'y nag-aayos ng lamesa, naguhugas ng pinggan, at nagtitimpla ng kape, may mga oras na ninanakaw sa akin na hindi na maibabalik kailanman. Pagdating ko sa dining area, nadatnan kong nakaupo si Doña Celia. Tahimik na umiinom ng tsaang parang walang nangyari. Nasa tapat niya ang planner niyang kulay cream, bukas sa isang pahina na puno ng sulat kamay, mga pangalan ng bisita, menu, floral requests. Sa isang banda, may kasamang papel na tila listahan ng mga ipabibili. Sa ganoong mga sandali ko laging nararamdaman kung gaano kalaki ang agwat ng mundo namin. Sa panig ko, may burol, kulang na gamot, at bangkay ng nanay ko sa probinsya. Sa panig niya, kulay ng table napkins at kung anong dessert ang ihahaing mamayang gabi. Rodolfo, hindi siya tumingin sa akin habang nagsasalita. Siguraduhin mong maayos ang guest room. Darating si Attorney Briones mamaya. Napatingin ako sa kanya. Attorney? Hindi ko alam kung bakit kumurot agad ang isip ko sa detalyeng iyon. Maaring wala lang, maaring bisita lang. Pero sa panahong iyon, lahat ng detalye ay parang may puwersang humihila sa akin para pagdugtungin. Opo, sagot ko. Tsaka, tigilan mo yung mukha mo. Hindi mo ikamamatay ang umalis bukas. Maililibing pa rin naman ang nanay mo. Doon ko unang naramdaman ng totoong lamig ng galit. Hindi ako sumagot dahil alam kong kapag nagsalita ko, may masisira sa tinig ko at ayaw kong siya ang unang makaalam na may natutuklasan na ako. Hindi pa. Hindi hanggat wala akong hawak na hindi niya kayang tapakan. Tinapos ko ang mga utos niya buong umaga. Pero habang nagpupunas ako ng glass shelf sa den, habang nag-aayos ng unan sa guest room, habang pinaplansya ko ang table napkin sa service area, iisa lang ang tumatakbo sa isip ko. Kailangan kong makapasok sa study. Bandang tanghali, dumating ang pagkakataon. Lumabas sina Doña Celia at Sir Renato para sunduin ng isang bisita sa klinik. Si Manuel ang nagmaneho. Tangi si Aling Puring at ang labanderang si Mercy ang naiwan sa kusina. Bago umalis, mabilis na dumaan sa akin si Aling Puring at ibinulong. 15 minuto lang, baka bumalik agad. Hindi na ako nag-atubili. Mabilis akong pumasok sa study. Ang kwartong halos bawal sa aming mga tauhan, labi na lang kung uutusan para maglinis. Malamig doon, amoy kahoy na mamahalin at lumang papel. Makapal ang kurtina kaya medyo madilim kahit tanghali. Sa gitna, ang malapad na mesa ni Doña Celia. Makintab, maayos at halos walang kalat maliban lang sa ballpen holder, maliit na brass clock at isang vase na may puting liryo. Lumapit ako sa kaliwang drawer. Nakalock. Muntik na akong mawala ng pag-asa. Pero nang hilahin ko ang pangalawang drawer sa ibaba, bumukas iyon. Sa loob, may mga folder, lumang resibo, listahan ng mga supplier at isang leather pouch. Nang buksan ko ang pouch, tumambad sa akin ng ilang sulat. Iba-ibang patsa, iba-ibang sulat kamay, at 2 roon ay may pangalan ko. Humigpit agad ang hawak ko. Mabilis kong binuksan ang una. Galing iyon kay June, pinsan ko. 3 linggo na ang nakalipas. Kuya Rodolfo, pasensya na kung dito na lang sa sulat. Hindi kami matawagan ng maayos. Sabi ng health center, kailangan ng magdagdagan ng gamot ni tita. Nagtanong sila kung pwede ka raw makauwi o makapagbigay ng pahintulot sa mas mahal na laboratorio. Hirap kaming kausapin ka. Nabasa ko pa ang kasunod pero nag-uumapaw na ang ungong sa tenga ko. Pangalawang subre. Hindi sulat, kundi kopya ng maliit na papel mula sa health center. Referral note, nakapangalan kay nanay. Nakasulat ang petsa, ang rekomendasyong ilipat siya sa mas maayos na pagamutan sa kabanatuan at ang note sa ibaba. Relative advice to be informed urgently. Muntik akong maupo sa sahig. Ito yung tawag. Ito yung hindi sinabi sa akin. Ito yung pagkakataon na baka nakapag-uwi ako ng mas maaga. Kasunod noon, may maliit pang piraso ng notepad paper ng mabilis na sulat kamay ni Doña Celia. File later, wag ipakita muna. Napahigpit ang pangako.
Hindi na to hinala, hindi na to puro pakihamdam. May hawak na akong pisikal na pruweba na may dumating na impormasyon tungkol kay nanay at sadyang hindi ipinaabot sa akin. Pero hindi pa roon natapos. Sa ilalim ng mga subre, may folded receipt mula sa remittance center. Hindi na carbon copy, kundi claim copy. Nandoon ang petsa, halaga at branch. At sa gilid, may munting initial na tila marka ng kung sinong tumanggap sa claim. MV. Manuel Velasco. Nanginginig na ang mga kamay ko nang marinig ko ang mahinang busina sa labas. Bumalik sila. Mabilis kong inilabas sa loob ng damit ko ang referral note, ang sulat ni June at ang resibo. Hindi ko kinuha lahat. Sapat na muna ang 3. Maaring mapansin agad kapag nawawala ang lahat. Isinara ko ang drawer. Inayos ko ang mesa, saka lumabas ng mahinahon na parang walang nangyari. Pagdaan ko sa hallway, nagkasalubong kami ni Manuel na kararating lang. Nasa likod niya si Doña Celia. Hawak ang handbag, matigas ang tingin. "Saan ka galing?" tanong niya. "Sa guest room po, Doña. Kukunin ko sana ang trash bag sa pantry." Ilang segundo niya akong tinitigan. Yung klasing tingin na parang sinusukat kung nagsisinungaling ka. Pero tumalikod din siya. Nang makalisot ako sa service area, saka ko lamang ilabas ang hangin na kanina pang nakabara sa dibdib ko. Bandang hapon, pinayagan din niya akong umalis. Hindi dahil naawa siya, kundi dahil tapos na ang preparasyon at may papalit muna raw na stay-out helper kinabukasan. Binigyan niya ako ng tig-1,000 na parang limos. "Balik ka agad," sabi niya, "at huwag mong kalimutan kung sino ang nagpapakain sa'yo." Tinignan ko ang perang inabot niya. Kinuha ko, pero hindi ako nagpasalamat. Sa terminal ng bus sa Cubao, amoy diesel at pawis ang hangin. Maingay ang tawaran ng mga dispatcher, may umiiyak na sanggol sa isang upuan, at may lalaking tulog na tulog lang sa tabi ng sako ng gulay. Doon, sa gitna ng pangkaraniwang gulo ng biyahe, ko lamang binasa ulit ang mga papel na hawak ko. Habang umaandar ang bus pa Nueva Ecija, pinanood ko ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting naiiwan. Sa bawat kilometro, mas lumilinaw ang isang katotohanan. Hindi na lang ito tungkol sa pangaalipin o kawalan ng awa. Hindi na lang ito usapin ng amo at tauhan. May record na, may petsa, may pangalan, may chain. At nang mahawakan ko ang referral note mula sa health center, doon ko naunawaan ang mas masakit na bahagi ng nadiskubre ko. Ang akala kong simpleng paghaharang lang sa sulat at padala, may mas malalim pa palang sugat. Dahil kung hindi ako sinabihan tungkol sa paglala ng nanay, posible ring may isang desisyong medikal na hindi na ituloy dahil wala ako. At baka ang pagkawala niya ay hindi lang bunga ng kahirapan. Baka may tulak na kamay na mas malapit kaysa sa inaakala ko. Madilim na nang makarating ako sa amin sa San Leonardo. Hindi na ako umabot sa unang iyakan. Hindi ko na naabutan ng unang dasal. Ang nadatnan ko na lang ay ang ilaw ng 2 bumbilyang puti sa aming maliit na bakuran, ang ilang monoblock chair na magkakatabi, at ang pamilyar na amoy ng kandila, kape, pawis at bulaklak na hindi naman kayang takpan ng amoy ng pagdadalamhati. Pagpasok ko sa loob, bumungad agad sa akin ang kabaong ni nanay. Wala nang kahit anong naghanda sa akin para roon. Maliit lang ang sala namin kaya halos isang hakbang lang mula sa pintuan ay naroon na siya. Nakahiga, tahimik, nakaputing bestidang halatang hiniram lang o inipon para sa okasyong hindi dapat dumating ng ganoon kabilis. Mas payat ang mukha niya kaysa sa huli kong nakita sa video call, mahigit 2 buwan na ang nakalipas. Nakapikit siya, maayos ang buhok, at parang himbing lang sana kung hindi dahil sa katahimikang may huling-huli ng kahulugan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napakapit ako sa gilid ng kabaong at napayuko. Pilit pinipigilan ng hikbi, pero talo ng dibdib kong wasak na. Hindi ko na maalala kung gaano ako katagal doon. Ang alam ko lang, naramdaman ko ang kamay ni June sa balikat ko at ang mahinang bulong ni Aling Celia ng, "Nakarating ka rin, anak." Nang makabawi ako ang kaunti, doon nagsimulang lumapit ang mga tanong na matagal palang naghihintay. "Ba't ngayon ka lang?" Yun ang unang tanong ni June, hindi sa galit kundi sa pagod. Mapungay ang mata niya, halatang ilang araw nang kulang sa tulog. "Hindi ako sinabihan agad," sagot ko. Napakunot ang noon niya. "Paanong hindi?
Ilang beses kitang pinadalhan ng sulat, tapos may tumawag pa raw ng nurse. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi nakarating sa akin. Nagkatinginan kami. Inilabas ko mula sa bag ko ang sulat niya at ang referral note mula sa health center. Nang makita niya iyon, napamura siya ng pabulong. Ito mismo yun. Ito yung photocopy na ibinigay sa amin. Akala namin nakuha mo na. Umupo kami sa bangko sa labas habang nagpapatuloy ang lamay sa loob. Sa tabi namin, may termos ng kape at platitong may biskwit na halos walang bawas. Sa kalsada, may mga dumaraang motor at occasional na tahol ng aso. Ganun sa probinsya kapag may lamay. Kahit malungkot, tuloy pa rin ang ordinaryong ingay ng paligid. Doon ikinuwento ni June ang mga nangyari. 2 buwan nang pabalik-balik si nanay sa health center. Nung una, akala simpleng hika lang na lumala. Pero nang humina siya lalo at lagi nang hihiningal, pinayuhan silang magpalaboratory sa mas maayos na ospital. Kailangan ng pera, kailangan din ng mabilis na pasya mula sa kamag-anak, lalo na raw mula sa akin dahil ako ang pangunahing umaako sa gastos. Nagpadala ka ng pera, oo, pero yung unang malaking padala mo, hindi namin nakuha. Magkano ang nakuha ninyo? 12,000 lang sa pangalawang padala. Yung una wala, kaya nanghiram muna kami. Umigting ang paana ko. Ibig sabihin, tama ang hinala ko. Yung 18,000 na una kong ipinadala ay hindi umabot at ang sumunod kulang pa rin para sa lahat. Tunawagan daw kita, dugtong niya. Sabi ng nurse may nakausap silang babaeng maayos mag-usap at sabing ipapaalam daw sa'yo, kaya akala namin parating ka. Hindi ako agad nakasagot dahil sa puntong iyon, hindi na lang ako galit kay Doña Celia. Nagsisimula na akong matakot sa lalim ng kayang gawin ng isang taong naniniwala na hawak niya ang buhay ng iba. Maya-maya, lumapit sa amin si Nurse Liza, ang midwife sa health center na kakilala ni nanay. Nakilamay siya at nang makilala kong ako ay si Rodolfo, agad siyang naupo. Pasensya ka na, akala namin nasabihan ka na. Ipinakita ko sa kanya ang photocopy ng referral note. Kinumpirma niyang sa health center iyon. Sila rin daw ang tumawag sa numerong nakaregister sa emergency contact sheet ni nanay. Ang numerong ibinigay ko noon na siya ring numerong gamit ko habang nagtatrabaho sa bahay ng mga Vergara. May sumagot na babaeng maayos magsalita, sabi ni Nurse Liza. Sabi employer mo raw at kasama ka raw sa bahay. Sabi niya, ipapaalam daw niya agad. Napapikit ako. Tapos, tanong ko, wala namang dumating ka, kaya nag-assume kami na baka nagkaproblema lang sa biyahe o sa pera. Nag-follow up kami ulit pero hindi na sumasagot. Hindi na kailangan ng mas mahahabang paliwanag. Unti-unti nang nabubuo ang chain. Una, nawawalang remittance. Pangalawa, mga sulat na hindi ko natanggap. Pangatlo, tawag na sadyang hindi ipinaabot. At ngayon, may saksi na mismo mula sa health center. May record ba kayo ng tawag? Tanong ko. Sa logbook, oo. Hindi detalyado lahat pero may petsa at oras. Tumanggo ako. Tahimik, maingat. Dahil sa unang pagkakataon mula nung namatay si nanay, may bahagi ng sakit ko na nagsisimulang humubog sa anyong mas malinaw kaysa puro hapdi. Hindi na lang ito dalamhati. Nagmumukha na itong kaso. Kinagabihan habang unti-unting nauubos ang mga bisita at humihina ang ingay sa bakuran, may ibinigay sa akin ni Aling Celia na munting plastic envelope. Nahanap ko ito sa ilalim ng banig niya. Baka para sa'yo. Sa loob ay isang lumang cellphone ni nanay, mabagal keypad phone na may gasgas sa screen, at isang maliit na piraso ng papel na may 3 pangalan at 2 numero. Isa roon ang nakasulat, Remittance Branch, Bayan Proper. Bakit may numero ng remittance? Tanong ko. May pinapahanap siya noon, sabi ni Aling Celia. Nung sabi niyang may pera kang ipinadala pero wala namang natatanggap. Para akong sinuntok ng marahan pero paulit-ulit. Ibig sabihin, bago pa siya tuluyang humina, sinusubukan na ni nanay na habulin ng perang ipinadala ko. Naghanap siya ng sagot, naglista siya ng numero, habang ako naman sa Maynila, abala sa paniniwalang naaasikaso na ang lahat. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog sa tabi ng kabaong niya. Sa pagitan ng pagdarasal ng mga matatanda at mahinang laglaslas ng electric fan, isa-isa kong inayos sa isip ang lahat. Kailangan kong kumuha ng kopya ng logbook ng health center. Kailangan kong makausap ang remittance branch. Kailangan kong mapatunayan kung sino ang tumanggap.
At higit sa lahat, kailangan kong malaman kung paanong napunta sa study drawer ni Doña Celia ang claim copy ng padala ko. Akala ko doon, ang susunod na hakbang ay simple lang, kukuha ng mas maraming papeles, saka ako babalik sa Maynila. Pero pagsapit ng madaling araw, may bagong detaling dumating sa kapatid ni Nurse Liza na nagtatrabaho sa munisipyo. At iyon ang unang nagpabago sa tingin ko sa buong kaso. Dahil ayon sa kanya, may isang lalaking galing Maynila na nagpunta raw sa branch noon para asikasuhin ang remittance ni nanay. At ang ginamit niyang dahilan, may authorization daw siya mula sa employer ng anak nito. Hindi ko na hinintay ang umaga para magdesisyon. Pagkatapos ng libing kinahapunan, dumiretso ako kina June at kinausap siya ng maayos. Hindi ako pwedeng manatili lang sa lungkot. Hindi pa. Masakit isipin, pero iyon ang totoo. Kung gusto kong maipagtanggol man lang si nanay sa paraang hindi ko nagawa habang buhay pa siya, kailangan kong kumilos habang mainit pa ang bakas. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa bayan proper. Kasama ko si June at si Nurse Liza. Ang remittance branch ay maliit lang. Katabi ng pawn shop, may mahinang aircon at may upuang bakal na maingay kapag umusog ka. Nasa likod ng salamin may maliit na butas ang teller na halatang sanay sa mga tanong tungkol sa claim, padala, at kung ano-anong nawawalang papel. Hindi ko agad ibinuhos ang lahat, maingat akong nagsalita. May gusto lang po sana akong linawin tungkol sa remittance na ipinadala ko para sa nanay ko, sabi ko. May kopya ako ng sender slip at gusto kong malaman kung sino ang tumanggap. Nung una, nag-alinlangan sila. Tamang proseso law, may privacy policy, baka kailangan pa ng formal request. Pero nang nakita ni Nurse Liza ang branch manager na dati niyang kaklase sa high school, medyo gumaan ng usapan. Hindi pa rin nila ibinigay basta-basta ang lahat, pero pumayag silang i-check ang transaction details basta may sapat akong identification at kopya ng sender record. Lumabas sa system ang petsa at halaga. At doon kinumpirma ng branch manager ang matagal ko nang hinala. Claimed siya, sabi niya, nakatitig sa monitor. By representative, may ipinakitang authorization. Ani pong pangalan? Tanong ko. Tumingin siya sa scanned attachment. Manuel Velasco. Pakilamdam ko huminto ang paligid ng ilang segundo. Naririnig ko pa rin ang electric fan sa kisame, ang kalansing ng bariyang inaabot sa kabilang counter, at ang tricycle na dumaan sa labas. Pero lahat iyon parang lumayo. May authorization letter po? Tanong ko. Oo, may kopya rito. Hindi pwedeng ibigay agad pero pwedeng tingnan. Ipinakita niya sa akin ang scan document sa monitor. Maikling sulat lamang iyon na nagsasabing inaatasan si Manuel Velasco na kunin ang remittance para kay Mrs. Elena Asuncion dahil may sakit daw ito at hindi makabiyahe. Sa dulo, may pirmang ginaya ng pilit. Hindi pirma ni nanay. Kilala ko ang pirma niya. Kahit nanginginig, hindi iyon ang sulat niya. Peke, sabi ko agad. Hindi sumagot ang manager pero nagbaba siya ng tingin. Alam kong hindi siya pwedeng basta makisali, pero sa kilos pa lang niya, halatang may duda rin siya. May ID po bang ipinakita nun? Tanong ni June. Oo, barangay certification saka isang handwritten authorization. May CCTV pa po ba? Tanong ko. Depende sa petsa, usually may retention lang. Tumingin siya ulit sa system. Pero may entry sa manual logbook na pinroseso ito ni Cashier Beth sa ganitong oras. Hindi man sapat ang lahat para sa biglang kaso, malinaw na ang direksyon. May pangalan na, may dokumento, may pekeng o kahina-hinalang authorization, at may tao sa Maynila na ipinadala upang kunin ang pera para sa may sakit kong nanay nang hindi namin alam. Paglabas namin sa branch, hindi ako agad nagsalita. Mainit ang araw, maalikabok ang kalsada at amoy tambutsyo ang hangin. Sa kabilang tindahan, nagpiprito ng banana Q. Karaniwang umaga sa bayan pero sa loob ko wala nang normal. Anong gagawin natin? Tanong ni June. Tutuloy hanggang dulo.
Hindi na ako takot noon sa kung gaano kalaki ang pader ng mga Vergara. Ang mas kinakatakutan ko na lang ay ang posibilidad na tumigil ako nang hindi pa buo ang totoo. Mula roon, dumiretso kami sa barangay hall kung saan nakarehistro si nanay. Nakiusap kami kung pwedeng ma-verify kung may barangay certification ngang ibinigay sa pangalan niya para kay Manuel. Matagal ang proseso, maraming logbook, maraming pahina, maraming balikan nyo na lang siguro. Pero nang nabanggit ni Nurse Liza na may posibleng peke at ginamit iyon para makuha ang pondo ng pasyente, mas naging maingat ang kapitan. Wala raw ganoong certification na ibinigay sa petsang iyon. Doon tuluyang naging matigas ang lupa sa ilalim ng kaso ko. Peking authorization, peking o hindi ma-verify na certification, claim by representative, hidden referral note, hidden letters, hidden call. Sunod naming pinuntahan ng health center para sa logbook ng tawag. Hindi man nila maibigay ang original, pinayagan nila akong kumopya ng entry. Nasa pahina ang petsa, oras at note na called emergency contact, female employer answered, advised urgent transfer. Habang sinusulat ko ang detalye sa kwaderno, naramdaman kong may kung anong malamig na lakas ang unti-unting bumabalik sa akin. Hindi ito tangang palabas, hindi ito yung galit na naninigaw. Ito yung klase ng lakas na dumarating kapag alam mong bawat hakbang mo ay nakaangkla sa papel, oras at pangalan. Pagsapit ng hapon, nagdesisyon akong bumalik sa Maynila kinabukasan. Ayaw ni June. Baka baliktarin ka niyan. Oo, sabi ko, kaya hindi ako haharap ng walang kasama. Sa isip ko, kailangan ko ng isang bagay bukod sa papel, saklaw ng batas. Hindi sapat ang pakiramdam, hindi sapat ang luha. Kailangan kong malaman kung anong pwedeng ikaso, kanino lalapit, at paano sisimulan nang hindi nila ako nadudurog agad. Habang nag-iimpak ako ng gabing iyon, lumapit sa akin si Aling Celia at iniabot ang lumang panyo ni nanay, yung lagi niyang ginagamit kapag may lakad sa bayan. Malinis na iyon, pero may faint na amoy pa rin ng gamot at efficacent oil. Bitbitin mo para kahit paano kasama mo siya. Tumango lang ako, hindi ko na kayang magsalita pa. Sa bus pa Maynila, nakahawak ako sa envelope ng mga kopya, sender slip, referral note, sulat ni June, health center log entry, at notes tungkol sa remittance claim. Hindi pa kumpleto, pero hindi na ako wala. At sa unang tingin pa lang sa bintana habang bumabalik ang siksik na gusali, billboard at trapiko ng lungsod, alam kong hindi na ako babalik sa bahay ng mga Vergara bilang simpleng tauhang takot mawalan ng trabaho. May hawak na akong dahilan para lumaban. Pero bago ako tuluyang bumaba ng bus sa Cubao, may tumawag mula sa unknown number. Sinagot ko. Boses iyon ni Sir Renato, ang tahimik na asawa ni Doña Celia. At ang una niyang sinabi sa akin ay hindi, "Kumusta?" o "Bumalik ka na," kundi, "Rodolfo, huwag ka munang dumiretso sa bahay. May kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa ginawa ng asawa ko at tungkol sa bagay na ako mismo ang pinagsisisihan ko kay nanay mo." Hindi ako dumiretso sa bahay ng mga Vergara. Bumaba ako sa Cubao na mabigat ang dibdib, hawak ang envelope ng mga papel habang paulit-ulit sa isip ko ang boses ni Sir Renato. Tahimik ang tono niya sa tawag pero halata ang bigat. Hindi yun boses ng lalaking galit, hindi rin boses ng lalaking naguutos. Para iyong tao na matagal nang may dinadalang alam at ngayon lang napilitang humarap sa hiya. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan sa tapat ng isang lumang butika hindi kalayuan sa terminal. Tahimik ang lugar. May ilang estudyante sa sulok, may delivery rider sa labas, at mahinang tugtog lamang ang pumapailan lang mula sa speaker sa kisame. Pagpasok ko, agad ko siyang nakita. Nakaupo sa pinakadulo. Wala ang dating tindig na sanay akong makita sa bahay. Nakapolo pa rin siya, maayos pa rin. Pero pagod ang mata. "Salamat at dumating ka," sabi niya. Hindi ako umupo agad. "Anong gusto niyo pong sabihin?" Tumanggo siya, saka dahan-dahang inilapag sa mesa ang isang brown envelope. Hindi ko alam lahat,
pero mas marami akong alam kesa sa inamin ko. Doon ako naupo. Isa-isang lumabas sa bibig niya ang mga bagay na hindi niya nasabi noon. Una, matagal na niyang napapansing dumadaan muna kay Doña Celia ang mga sulat ng mga tauhan. Pangalawa, narinig daw niyang minsan ang pag-uusap ni na Doña Celia at Manuel tungkol sa remittance ko, pero hindi siya nakialam dahil ayaw niyang lumaki. Pangatlo, at ito ang pinakamasakit, siya raw ang nakirinig sa tawag mula sa health center. Hindi buo, pero sapat para malaman na may kagyat na kailangang ipaalam sa akin. Bakit hindi ninyo sinabi? Tanong ko. Hindi mataas ang boses ko, pero ramdam kong iyon na ang sentro ng lahat. Napatungo siya. Dahil mahina ako. Tahimik kaming dalawa pagkatapos nun. May mga sagot na kapag narinig mo, hindi ka gumagaan. Lalo ka lang napapaisip kung gaano karaming trahedya ang nabubuo, hindi lang dahil sa masamang tao, kung hindi dahil sa mga taong piniling manahimik. Binuksan niya ang brown envelope. Nandoon ang photocopy ng entry sa household petty cash, 2 printout ng CCTV still mula sa garahe, at isang maikling note na pirmado niya. Sa CCTV still, kita si Manuel na may hawak na sobre at tila iniaabot iyon kay Doña Celia pagbalik sa bahay sa parehong petsa na tumagma sa remittance claim. Sa petty cash entry naman, may note na Errand Branch Claim MV. Hindi iyon tuwirang pag-amin, pero bahagi iyon ng chain. Hindi ako handang magsinungaling sa para sa kanya sa harap ng abogado, at kung kailangan, magbibigay ako ng statement. Hindi ko siya agad pinasalamatan, hindi dahil wala akong pakinabang sa ibinigay niya, kung hindi dahil hindi ako handang pagaanin ng konsensya niya. May ilang tulong na dumarating ng huli, at kahit tanggapin mo, hindi nito binubura ang nasayang. Paglabas ko ng kapihan, hindi na ako bumalik sa bahay ng mga Vergara. Dumiretso ako sa PAO desk sa City Hall na itinuro ni Nurse Lisa sa akin, saka sa labor office para magtanong tungkol sa rights ng domestic workers. Hindi naging mabilis ang proseso, mahaba ang pila, mainit, nakakapagod. May ilang beses na muntik akong panghinaan ng loob dahil paulit-ulit kong kinukwento ang parehong sugat sa iba't ibang mesa. Pero tiniis ko. Sa tulong ng isang masinop na PAO lawyer at isang labor officer na hindi padalas-dalas, naihanda ang unang hakbang. Sworn statement, demand letter, request for preservation of records, at formal complaint tungkol sa withheld wages, interference in communication, at possible misappropriation. Hindi pa iyon sentensya, hindi pa iyon panalo, pero hindi na rin ako nag-iisa. At doon nagsimula ang tahimik na pagguho. Hindi ako sumugod sa bahay para makipagsagutan. Hindi ako nag-live sa social media. Hindi ako nagsigaw sa gate. Ang ginawa ko, ipinadala ko ang demand letter sa bahay nila. Sa kabay nun, nag-file ako ng labor complaint at dahil may remittance issue at posibleng forged authorization, naituro rin sa akin ng tamang opisina kung saan pwedeng iakyat ang bahagi ng usapin. Kinagabihan, sunod-sunod ang tawag ni Doña Celia. Hindi ko sinagot ang una, hindi ko sinagot ang pangalawa. Sa pangatlo, sinagot ko. Nasaan ka? Bungad niya, galit na ang boses. Anong kabastusang itong mga ipinapadala mo? Tahimik lang ako sandali bago sumagot. Mga papel po yun, Doña. Hindi sigaw, hindi chismis. Papel. Pinapalaki mo ang bagay na wala namang kinalaman sa amin. Talaga po? Tanong ko. Kung ganun, bakit may sulat ni June sa drawer niyo? Bakit may referral note galing sa health center sa study? At bakit si Manuel ang tumanggap ng remittance ko? Tahimik siya. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ako na ang unang hindi natinag sa katahimikan. Nang magsalita siyang muli, mas mahina na ang boses, pero mas mapanganib. Mag-iingat ka sa mga inaakusa mo. Ibinalik ko ang telepono sa tenga ko ng mas mariin. Mas dapat pong mag-iingat ang mga taong humahawak ng buhay ng iba na parang gamit lang sa bahay. Pagbaba ko ng tawag, alam kong wala nang atrasan.
Sa araw din niyon, nagsimulang magtanong ang iba pang dating tauhan nila. Hindi ko silang hinikayat, hindi ko silang tinawagan isa-isa. Pero sa oras na lumabas na may formal complaint, may nakarinig, may nakakilala, may mga dating umalis na may kanya-kanyang sugat. Isa-isa silang lumapit sa labor office hindi para sa kaso ko mismo, kung hindi para magtanong din tungkol sa kanila. Doon ko nakita ang domino. Hindi pala ako nag-iisa. At ang pinakamasakit para sa mga taong tulad ni Doña Celia, hindi yung isang reklamo, kung hindi ang unti-unting pagkawala ng kontrol sa kwentong ilang taon na sila lang ang may hawak. Makalipas ang ilang linggo, hindi pa rin tapos ang laban. Pero hindi na rin maibabalik sa dating tahimik ang buhay ng mga Vergara. Ang unang bumitaw ay si Manuel. Noong una, matigas pa siya. Itinatanggi niya ang lahat. Sabi niya, utos lang daw sa kanya ang kumuha ng remittance at ang akala niya raw ay maipahuntulot ng pamilya. Pero nang maipakita sa kanya ng investigador ang discrepancy sa certification, ang handwritten authorization at ang tugma ng petsa sa petty cash entry, nagsimulang mabasag ang kumpiyansa niya. Hindi siya bayani, hindi rin siya inosente, pero hindi rin siya ang pinakautak. Sa kanyang affidavit, inamin niyang si Doña Celia ang nag-utos na kunin ang padala at huwag na raw akong guluhin dahil masisira ang schedule sa bahay. Inamin din niyang may ilang sulat na dumaan sa kanya mula guardhouse papuntang study. Hindi raw niya alam ang laman noon, pero alam niyang hindi lahat ay naipapasa sa akin. Nang mabasa ko ang affidavit niya, hindi ako nakaramdam ng saya. Mas totoo ang naramdaman ko. Panhihina. Dahil sa bawat pag-amin, mas tumitibay ang mukha ng pagkawala. Hindi kathang isip, hindi bunga ng sama ng loob lang. Totoo. May mga taong aktual na nagdesisyon na mas mahalaga ang kaayusan ng bahay nila kaysa sa karapatan kong malaman na naghihingalo na ang nanay ko. Ipinatawag para sa conference ang magkabilang panig. Sa maliit na silid ng labor office, unang beses kaming nagkaharap muli ni Doña Celia nang hindi niya ako tauhan at hindi niya ako inuutos-utusan. Nakasuot siya ng desente, maayos ang buhok at pilit pa rin ang tindig ng isang taong sanay hindi kinakastigo. Pero may lamat na. Kita iyon sa pabilis na paghigpit niya sa hawak niyang bag sa tuwing may bagong papel na inilalatag sa mesa. Nandoon din si Sir Renato. Tahimik pa rin, pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya tumingin sa malayo. Nang tanungin siya, sumagot siya ng diretsyo. Hindi niya ipinagtanggol ang asawa niya. Hindi rin niya ako pinaboran ng palabas. Simple lang, kinumpirma niya ang mga bagay na alam niyang totoo. Sa gitna ng usapan, sinubukan pa rin ni Doña Celia ang huling sandata ng mga taong matagal nang nakakalusot, ang tagpapaliit. Hindi naman namin ginustong mamatay ang nanay mo. Sabi niya, malamig. At hindi mo pwedeng isisi sa amin ang lahat. Tinignan ko siyang diretsyo. Hindi ko po sinasabing kayo ang dahilan ng lahat. Ang sinasabi ko, may bahaging pinili ninyo. At iyong bahaging iyon, hindi ninyo pwedeng burahin. Hindi siya agad nakasagot. Iyon ang sandaling naramdaman kong may bigat na dahan-dahang lumilipat. Hindi sa paraang palabas, hindi dramatic, pero totoo. Dahil sa unang beses, wala siyang tauhan, pera o malamig na boses na pwedeng gamitin para patahimikin ako. Ang nasa harap namin ay papel, oras, pirma, record at sariling salita ng mga taong dati niyang ina-underestimate. Nang matapos ang ilang conference, doon na pumasok ang settlement talks. Ayaw nilang umabot sa mas malaking usapin, ayaw nilang maikalat pa. Ayaw nilang masuri ang iba pang records ng bahay at negosyo. Naiintindihan ko kung bakit. Hindi lang perang kapalit noon, pangalan, kredibilidad, mga dating empleyadong maaaring magsalita rin. Ang alok nila nung una ay maliit at halatang pampatahimik lang. Tinanggihan ko. Hindi dahil gusto kong gumanti ng walang hanggan, kundi dahil may mga bagay na kapag tinanggap mo ng minamadali, ay para mo na ring sinabing pwedeng tumbasan ng kaunting halaga ang oras na hindi ko na ibabalik kay nanay.
Sa huli, napilitan silang pumayag sa mas mabigat na kondisyon. Kabayaran sa nawalang remittance, unpaid wages at damages, formal written apology addressed sa akin, at isang notarized admission na ang impormasyon ukol sa kalagayan ni nanay ay hindi na ipaabot sa akin sa tamang oras. Hindi yun perpektong hustisya, hindi rin yun mabubuhay si nanay. Pero iyon ang pinakamalapit sa pag-aamin na hindi nila pwedeng ikubli sa simpleng misunderstanding. At may isa pang bagay na hindi nila inaasahan. Bahagi ng settlement ang pag-release ng Certificate of Employment ko ng malinis at ang pangakong hindi nila ako sisiraan sa ibang employer. Pero hindi na ako naghanap ng panibagong bahay na pagsisilbihan. Dahil sa gitna ng proseso, inalok ako ni Nurse Liza at ng Barangay Cooperative na tumulong sa pag-aasikaso ng maliit na padala center at assistance desk sa bayan nila. Yung tutulong sa mga pamilyang may kamag-anak sa Maynila o abroad para hindi maligaw ang pera, sulat at mahahalagang mensahe. Doon ako unang napangiti ng totoo matapos ang mahabang panahon. Hindi dahil panalo ako, kundi dahil may saysay na ang sakit. Minsan iniisip ng iba, ang hustisya ay yung eksenang napapaluhod ang masama, umiiyak sa harap ng maraming tao at humihingi ng tawad habang lahat ay nakatingin. Hindi ganoon ang nangyari sa akin, at sa totoo lang, mabuti na rin, dahil ang ilan sa pinakamalalaking kabayaran sa buhay ay hindi sinisigaw, isinusulat, pinipirmahan, itinatala, at pagkatapos noon, dinadala mo sa buhay mo bilang patunay na minsan, kahit mahina ka sa tingin ng iba, may paraan para maitama ang bahagi ng mali. Makalipas ang ilang buwan, nakabalik ako sa Nueva Ecija nang hindi bilang anak na nahuli sa huling paalam, kundi bilang anak na hindi na muling papayagang apakan ang alaala ng kanyang ina. Naibalik ang perang hindi nakarating, nabayaran ang dapat kong matanggap, at higit sa lahat, may formal na pag-aamin sa papel na may impormasyong sadyang hindi na ipaabot sa akin. Hindi na yun mababasa ni nanay, pero sa tuwing naiisip ko ang sulat niyang hindi agad dumating sa akin, yung linyang huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, pakiramdam ko, kahit papaano, nasunod ko rin siya sa huli. Hindi ako yumaman. Wala ring biglang himalang bumagsak sa buhay ko, walang hasyenda, walang sikreto na ako pala ang tunay na may-ari ng kung ano, at mas gusto ko iyon. Dahil ang totoong pagbabawi ko ay hindi galing sa isang shortcut na twist. Galing ito sa katotohanang hindi ko hinayaang ilibing sa kasama ni nanay ang ginawa sa amin. Sa tulong ng Barangay Cooperative, nagsimula akong magtrabaho sa maliit na assistance desk sa bayan. Tinutulungan namin ang mga pamilya na mag-check ng remittance status, mag-file ng simpleng documentation, at magturo kung paano iingatan ng records kapag may problemang pinansyal o medikal. Maliit lang ang pwesto, isang mesa, lumang monoblock, electric fan na maingay, at logbook na halos mapuno araw-araw. Pero sa bawat matandang lumalapit para magpatulong sa padala ng anak, sa bawat asawang natutulungan naming mahanap ang tamang papeles, pakiramdam ko unti-unting nagkakaroon ng tahimik na saysay ang lahat. May mga gabi pa ring mabigat. May mga gabing bigla ko nalang maaalala ang umagang iyon, yung hawak ko ang bag ko, puno ng pagkauliya, tapos may taong humarang sa akin na parang ang pagdadalamuti ko ay abala lang sa maayos nilang araw. Kapag nangyayari iyon, hindi ko na pinipigil ang sakit, pero hindi na rin ako nalulunod, dahil natutunan kong may mga bagay na hindi mo man naisalba sa tamang oras, maaari mo pa ring ipagtanggol sa tamang paraan. At yan ang aral na iniwan sa akin ng lahat. Hindi lahat ng malupit ay sumisigaw. Minsan, maayos ang bihis, malamig ang boses, at marunong lumumiti. Pero kapag hinayaan mong takpan ng hiya o takot ang totoo, lalong lalaki ang pinsala. At hindi rin lahat ng laban ay kailangang idaan sa sigaw. Minsan, ang pinakamatibay na ganti ay katotohanang may hawak na petsa, oras, pangalan, at lakas ng loob. Kung may natutunan man ako bilang anak, ito yon.
Habang may kapagkakataon, kausapin mo ang mahal mo sa buhay. Huwag mong ipagpapaliban ng tawag, ang pagbisita, ang paglilinaw sa mga bagay na pwedeng masabi ngayon dahil may mga taong kayang pumigtina sa komunikasyon, sa pera, sa malasakit, pero hindi nila dapat hawakan ang kabuuan ng buhay mo. At kung sakali mang may nanunood o nakikinig ngayon na nararanasan din ang tahimik na pang-aabuso sa trabaho, sa bahay, sa relasyon, sana tandaan mo ito. Hindi porket mahina ang pwesto mo, wala ka ng laban. Kapag buo ang ebidensya at buo ang loob mo, may paraan. Unti-unti man, may paraan. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko. Kung umabot ka rito, i-comment mo ang salitang, "Hindi ko palalampasin," kung naniniwala ka na ang katahimikan ay hindi dapat gawing kublihan ng pang-aapi. I-like mo ang kwentong ito kung gusto mo ng mga kwentong hindi lang basta gumaganti, kundi lumalaban ng may laman, may aral, at may katotohanang hindi minamadali. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagbangon ay nagsisimula sa araw na tumigil kang matakot sa totoo.